ang karayo. Sa baryo ng San Isidro, may isang bahay na matagal nang walang nakatira. Ayon sa mga matatanda, doon daw nakatira noon ang isang babaeng kilalang nangungulam. Sa hapon, nagkayayaan sina Carlo at ang kanyang mga kaibigan na pasukin ang abandonadong bahay. Kung totoo ang hulam, patunayan nila biro ni Carlo. Sa loob, puro alikabok at sirang kasangkapan ang kanilang nakita. Ngunit sa isang sulok ay may lumang kahon na nakabalot sa itim na tela. Pagbukas nila rito, tumambad ang isang maliit na manikang yari sa tela. Nakapulupot dito ang pulang sinulid at may nakatusok na kalawanging karayom. Tinawanan lang ito ni Carlo. Hinugot niya ang karayom at ibinulsa. Kinagabihan, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pananakit sa dibdib para may dahan-dahang tumutusok sa kanya. Akala niya ay pagod lang. Ngunit pagsapit ng alas 12 ng gabi, may narinig siyang mahinang bulong sa labas ng kanyang bintana. Ibalik mo. Pagtingin niya, walang tao. Kinabukasan, lalo siyang nanghina. Sa tuwing hahawak niya ang karayom, tila may narinig siyang iyak ng isang babae. Dahil sa takot, ibinalik niya ito sa abandonadong bahay. Ngunit pagdating niya roon, wala na ang kahon. Wala na rin ang manika. Sa halip, may bagong salamin na nakasandal sa dingding. Nasilip niya ang sarili. Ngunit may isa pang refleksyon sa likod niya. Isang matandang babae na nakangiti. Paglingon niya, walang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Mas malapit na ang matanda. Nanginginig na siyang matras. Biglang nabasag ang salamin. Pag-uwi niya, nawala ang karayom sa kanyang bulsa. Inakala niyang tapos na ang lahat. Kinabukasan, nagising siyang may maliit na sugat sa dibdib. May nakatusok na kalawanging karayom at sa ilalim ng kanyang kama, may isang manikang yari sa tela. Kamukhang kamukha niya.